kung pagtatakpan nila ang katiwalaan, yung mga graft and corruption, ang nangyayari na ngayon, hihinto na yung investigasyon. Puro divert na yung issue. Marami nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honesty, para maniwala ng tao. Para maliwala ng tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocosur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Linto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record, ang tatay nila ang samang pangalan. Akala ko, lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, presidente muna, pag nag-file, but at that time, walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinulungan ko. Pera, lahat, nagkakawa ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang, wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulo ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat, there are 1,500 municipalities. Halos lahat siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa. Yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, huwag tayong pabudol. Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI,
maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farm Market Road? Bakit pinaimbisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming... sa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin. O hindi nila ayusin. Ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin, dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police. Anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong dito. Mabubuti natin yung...
Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyong sumama sa rally September 21? Nandun ba kayo? O nasa bahay kayo, nanood ng Netflix? Ha? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21? Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadali ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa EDSA Corinthians ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat. Ang pupuntaan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik. Naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na Pules, sinong nakulong? Si Dapules. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record.
Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that paneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Kinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine, hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan, baka siya pa yung demanda. So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya, at i-demanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa yung demanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Bago umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Masyanong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila, kasama si First Lady, noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco, umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagda-drug sa kanila. Kasi nagda-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakakat ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So, yun ko ngayon ang kumakagat sa akin. Ang dami ng ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat. Mag-base ako record. Puro record. Now, sinasabi nila, waiting Lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang waiting. On the record. Tingnan nyo record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbog ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, ako sabi ko si Mayor Isko Moreno, papatulo ako
na huliin lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound, para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table is open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Miss Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi po maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong ba? Wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo ng pera yung mas sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung kostigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag niyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. So, sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow. Bale, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik ta rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang takdong. Tapos, siyang pang kakasuhan. Babalik ta rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Yung mga media kumisan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Magno, sikat. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Linuloko ng taong bayan. Siya ang main principal na
karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, nandun na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong pag- Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung best na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. well, yan na po. Maraming salamat Ayaw po. po ang Pilipino pa-under ng martial law. Yes, yes. What your name? Morning, Gov. Bernard po. From? PMI News. Gov, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina rito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak ito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Question from, please. Possession ng mic, mahabang pinabiyahin ng mic. Okay. Galing ko sa Ilocos. Okay. Good morning. Good morning po. Hello. Press the button. Okay, tama na. Okay, okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ang mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. apo, Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide dyan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman si Ano Julia. do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Nalinagay siya yan ni BBM for his own protection. Para mag-demand naman sa kanya, walang mangyayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, Tarbares. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang
papunta sa stage kung babalik na sa stage yan. Walang mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. O, anong basa niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan eh. Dahil ayaw galawin ang Ilocos Norte. So, useless. Walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest silang lahat. Ay, yun, lumabas na. May mga ghost project. Ba't walang ginagawang gobyerno ngayon? Bakit ililipat sa Farm to Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi palitan na, hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanatan naman nila yung mga mayors para So lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Anong sekreto nyo? Bakit nyo, paano nyo nagawa yon? Discipline. At we support our partners, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism, but I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime. I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan o mayroon man ako pagkakamali because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos Sur. Marami pong, meron din atakdog doon. Pero identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga atakdog doon. So, yung tolerate na lang namin. But, the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, equipment, farm equipment, continuous ang bigay namin, pati fertilizer. We support them. That's why, from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM. Asan ang Ilocos Norte ngayon? Nasa ilalim pa rin. So, pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas maprogreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now, we are the few provinces. We have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception. Lahat. Libre lahat. Bihira po ang probinsya gano'n. Eh, yung mga ibang taga-Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre. Lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital, 6 portable kitchen. Pinapadala namin all over the country. Ngayon, pauwi na sila, galing na sa Bicol, galing na sa Cebu, iba-ibang bayan sa Cebu, Bugo, lahat ng mga kapitbayan niya. Hanggang naubos na yung mga medicine na padala namin, libre rin lahat. Pagod na po yung mga doctors namin, nakiusap na pahinga naman sila. So, umuwi na sila kanina. So, yun po ang ginagawa namin ngayon. Hindi lang tulong sa aming lalawigan, kundi buong bansa tumutulong kami. Sige, mag-migrate na kayo sa Ilocos Sur, sa Bigan. Yung mga, may issue na naman na bago. May nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Binaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintangan daw ako. Ganun ang gawa yung mga takdog. Binabaligtad. Marami siya ng pera eh. Pero, sanay na ako dyan dahil as a politician, in politics, batuhan ng putik.
Basta, totoo lang ang sinasabi mo, hindi ako natakot. Okay, as your moderator, you want to ask a question? Okay, please identify yourself. Ed Tan of 98.3 FM. Ako ho ay nagugulmihanan sapagkat ikaw ay pribado. Pero paano mo nagagawa? Walang ospital, kaya mo libre lahat. Mas mayaman ka pa ba sa gobyerno ng Pilipinas? Mas mayaman po ang puso ko. Wala akong... Okay, my last question, Governor, as your moderator. May pag-asa ba ang Pilipinas? Kung hindi natin palitan itong mga leaders natin, wala na po. Okay, on that note, I would like to end, and you're now welcome to interview him. So, Governor, dyan muna kayo at lalaki sa sayo. Okay, thank you very much for your presence, and please tell the truth, okay? Huwag niyong baliktarin ang mga sinasabi or, don't quote him out of context, okay? For the sake of credibility and fairness. Thank you very much, Governor. Sige, please. Nandyan sa tape na.